Isa na namang araw, may panibagong pag-atake. Sa totoo lang, dalawa pa sa kanluran. Parang walang tigil ang Islam sa pagbibigay. Wala nang makakapigil. Wala ka nang magagawa para mapigilan ito. Tingnan mo. Siyempre, alam niyo na ito. Naiulat ko na ito kahapon. Itong Muslim na aliman na lalaki, binangga niya ang kanyang sasakyan sa isang parada ng LGBT Pride sa Berlin. Pumatay ng isang lalaki at nasugatan ang 14 na iba pa. Kahapon ako isang araw bago yung nangyari. Di pa siguro 24 na oras ang lumipas. Sa loob ng susunod na 24 na oras, nangyari naman ito sa Pransya. Sabi ng lalaki, pinagawa ito sa kanya ni Allah. Hindi ko maipapakita ang buong video, pero may ilang bahagi akong ipapakita. Tingnan mo yung lalaking yan na may dalang kutsilyo, basta-basta pumupunta at nananaksak ng babae. 3 babae na ang nasaksak niya. Tingnan mo ito. Naglalakad siya sa paligid. Tingnan mo ito. Yung mga bata naglalakad din sa paligid. Tingnan mo ito. Wala nang ligtas. Walang ligtas. At wala na isang pulis na makita. Malinaw na mga tao ang dumakip sa kanya. Sinaktan niya yung babae dito. Ayos lang. Ayos lang, ayos lang. May isang video clip na mukhang naputol kung saan bigla na lang siyang lumapit sa babaeng may headphones na parang krimen na ngayon. Hindi na tayo nabubuhay sa lipo ng mataas ang tiwala sa isa't isa. Hindi mo alam kung sinong biglang lalapit sa likod mo at mananaksak. Ganito ang nangyari sa babae. May isang babaeng narito mismo. Hindi ito yon. May isa pang babae doon. Sa tingin ko, naputol ang video sa pinakamasamang oras. Nilapitan siya at sinaksak. Totoong nangyari ito nung Lunes. Isa na namang Lunes. Hindi pa ako tapos. Sige, tumawid naman tayo ng Atlantic. Oo, Germany, France, at pati Canada. Tingnan mo ang nangyari sa Canada. Lalaki inakusahan ng pagmamaneho papasok. Parang ito na ang pinakamagandang ideya. Bakit pa bibili ng baril? Bakit ka pa bibili ng pampasabog kung may toniladang makina ka na pwede mo nalang ipangsagasa sa maraming tao? Dumaan ka lang at dagdag puntos lahat. Makasagasa ka ng mas marami hanggat kaya. Pero tangga pa rin sila na alam mo yon, hindi naman sila nakakabiktima ng ganun karami. Isang 23 anyos na lalaki mula Aurora ang kinasuhan matapos umanong magmaneho sa playground at mga daanan na puno ng bata sa parke sa Ajax nitong buwan lang. Ngayon lang natin ito nalaman. Ayon sa Durham Regional Police, may tawag na natanggap bago mag-alas 6:30 ng gabi noong Hulyo 18. Mga 10 araw nang nakalipas. May puting Toyota sedan na mapanganib nagmaneho sa Rotary Park sa Lake Driveway West. Ang sasakyan ng suspect ay dumaan sa playground, splash pad at mga daanan ng tao na puno ng mga naglalakad, kabilang na ang mga bata. Sino nga ba ang salarin? Oo, tama ang hula mo. Sa balita noong Lunes, kinilala nila ang suspect bilang isang 23 taong gulang na si Ismail Ibrahim Sada, isang Muslim, malamang mula sa gitnang Asya. Siguro, o baka naman taga-Iran. Hindi ko alam. Yun lang mga kaibigan. Yan ang nangyayari sa ating mga kalsada. Ang inyong mga babae, mga bata, kayo, walang ligtas. Walang ligtas. At ang mga makakaliwa ay sobrang sirana at delusyonado pagkatapos mismo ng pag-atake sa Pride Parade. Tingnan mo itong makakaliwang ito. Tingnan mo ang sinasabi ng makakaliwang ito. May vigil para sa mga biktima ng pag-atake sa Pride Parade. Itong siraulong babaeng makakaliwa. I-quote ko ang sinabi niya dahil ang video ay nasa German. Sinabi niya na nung una niyang narinig ang tungkol sa pag-atake, umasa siya ng umatake ay Sa balita na isang lalaki sa Auto. Und das isang lalaking Muslim, isang lalaki sa isang lalaki sa. und wieder Intersektionalität. Wir kämpfen nicht alle die gleichen Kämpfe. Nandito tayo ngayon para kay Nana, nakakatawa. And that's beautiful. pumalalakpak din yung mga taong iyon. Malungkot siya. Sana hindi na lang Muslim ito. Ang tanga talaga ng mga to, mga pare. Kaya hindi sa mga nasa dulong kanan, mga puting supremasista, o mga hindi liberal lang tumatarget ang mga Islamista. Hindi ganun yon. Sila ang laging tinitira dahil galit sila sa mga bakla. Galit sila sa mga feministang ito. Mas galit pa sila sa mga gay pride march kaysa kanino man. Pinapatayin nila sila. At parang sinasabi nila, mahal ka namin. Hindi ko maintindihan ito. Anong klaseng kabaliwan ito? Tingnan mo ito.
Tingnan mo ito. Pagkatapos mismo ng pag-atake sa Pride Parade, itong taong gay for Gaza na ito ay kinailangan laitin ang Israel. Kasi ang Israel ang agresor sa buong rehiyon ng gitnang silangan na yon, binobomba ang lahat halos araw-araw. Pare, yung komunidad mo, kagagawasong patayin ng isang Islamist, tapos umiiyak siya tungkol sa Israel. Parang, ano ba to? May mga nag-uusap sa tigil putukan? Tumahimik ka. Katulad ng isa pang baliw na babae, nakahanap din siya ng paraan. Sinisi niya ang puting lalaki matapos ang pag-atake sa Pride Parade. Sobrang nagsasawa na talaga ako dito. Sobrang pagod na akong ulit-ulitin ang sarili ko. Kaya ngayong araw sa Berlin, may nangyaring pag-atake. Isang banang sumagasa sa karamihan ng mga taong nambiriwang ng Berlin Pride Parade na ginaganap nila taon-taon. Malaking parada ito. Isa ito sa pinakamalalaki. May mga nasaktan sa oras na ginagawa ko ang video na ito. Maaring magbago ang impormasyon. 17 tao ang nasaktan at may isang namatay. Sige, ito ay isang breaking na balita. May mga bagay na lalabas at magbabago habang tumatagal ang kwento. Alam mo na, karaniwan. Pinaghihinalaan nilang Islamic extremist ang suspect na yon. Yan ang nabasa ko. Hindi ako magkokomento tungkol sa natitirang populasyon ng mga Muslim Napakamarangal mo naman. dahil sa ginawa ng isang taong ito. Pero ang masasabi ko lang, yung mga taong nagbiriwangan tungkol dito ay puro mga puting lalaki. Mga kabataang puting lalaki na may mga krus sa kanilang mga profile. So may mga crew sa profile, kaya ang mga Kristiyano raw ang dapat sisihin dito. Pero tanga talaga siya. Tingnan mo to. Tingnan mo kung anong nakita namin. Mga Muslim na nagdiriwang. Patay ang isa. 14 na sugatan ng iniulat na mabangga ng kotse ang mga tao sa LGBTQ event sa Berlin. Imad, Kaha. Tigyan niyo sila. Nagtatawanan sila. Aziz Habib ay sumasaludo at sinabing magaling si Abdul B gumawa nito. Ligtas ba ang kotse? Galit din ang kotse sa kanila. Saludo sa taong gumawa nito. Ganito ang reaksyon ng mga Muslim. Ganito karami. At ito ay Al Jazeera, sa totoo lang. Al Jazeera English. Dahil karamihan sa mga Muslim ay silang sinusundan. Itong babae na may pink na buhok, sinasabi niya ng mga Kristiyanong nagbiriwang. Parang tuluyan na nasiraan ng bait ang mga kaliwa. Sira ulo talaga ang mga to. Idadamay pa tayo sa kabaliwan nila. Patuloy pa rin nilang papapasukin ang mga yon. Patuloy nilang lulukuhin ang mga lokal, pati ang mga matinong tao. Tingnan mo, ito ang dahilan kung bakit sa lahat ng dako, sa buong kanluran, kahit saan ka tumingin, ang mga tao ay lumilipat sa kanan o sa konserbatibong panig. Dahil sa tingin ko, wala namang kailangang baguhin o paunlarin sa panahong ito. Ang ating moralidad ay hindi na kailangan mag-evolve o umusad sa kahit anong paraan o anyo sa ngayon. Dapat nating ingatan ang ating mga pagpapahalaga. Kailangan nating maging konserbatibo. Sa ngayon, ang sinumang nagsasabing siya ay progresibo. Sa ngayon, ang sinumang nagsasabing siya ay progresibo ay baliw. Progresibo ay ibig sabihing patuloy na umuunlad. Ano man ang meron ka, dapat paunlarin. Ano ba yon? Minsan hindi mo naman kailangang umunlad. Bakit mo kailangang umunlad? Kaya, ito ang panahon para panatilihin ang ating mga pinapahalagahan. At lahat ng mga progresibong ito, mga siraulo at hibang na baliw na gusto lang umunlad para lang umunlad, ayaw naming makisama sa kanila. Wisit sila.